Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo, no? Parang palalim at parang nakakagulo ho mga ka-action, mga kakamping itong issue laban dito kay suspended Mayor Alice Go, no? So ito nga po mga ka-action, dalawang Mayor Alice Go na may kaparihong pangalan. Aba, mukha yata nagpapatagal ho ito ng investigation ho mga ka-action. May isang Alice Golial din po nakapareho ang pangalan, pero magkaiba ang hitsura. Eto na ho mga ka-action, pareho ang pangalan, pareho ang birthday, pareho ang lugar. Diyos ko, eto na ho mga ka-action, panoorin po natin ito muna. Nakuha din po natin na may Alice Leal Guo na nasa database ng NBI. Ito po ang Alice Guo na yon. Friends, I want you all to take a good hard look at this document. Same ang birthday sa birth certificate ni Alice Leal Guo na tumakbong mayor. July 12, 1986. Pareho ang spelling ng pangalan, pero ibang-iba ang mukha. Napakadami ko pong katanungan. Is it a coincidence na may dalawang Alice Leal Guo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Leal Guo in Tarlac City? Or is this a case of stolen identity? Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later run for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Leal Guo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Bakit kailangan ni Guo Haping nakawin ang pagkatao ni Ms. Alice Leal Guo kung mayroon na siyang validly issued investor's visa na papahintulutan siyang mamalagi dito? Which leads us to our next question. How large and what is the nature of Alice Guo's networks? May ebidensya na tayong nakita na may link ang Bamban Pogo Hub to Clarkson Valley. Isang pogo na atin ang naunang na ocular na mayroong mga video room at mga models para sa love scam. Si Huang Ziyang na incorporator ng Baofu at Pogante ng China ay incorporator din pala ng Sun Valley Clark Hub. Ayon rin sa ebidensya, konektado ang Hong Sheng Gaming Technologies, yung company na ni-raid at pinalitan lang ng Zunyuan Corporation sa Bamban Tarlac. Konektado ang Hong Sheng at ang ni-raid ng PAOK na Pogo sa Porac, Pampanga. Paano nangyari yun? Ayon na rin sa mga papeles na nakolekta sa raid, sa pamamagitan yan ni Dennis Cunanan, dating Deputy Director General ng TLRC na may criminal conviction for corruption. Malalapit na kaibigan din ni Mayor ang mga ringleader ng Lucky 99 Pogo sa Porac. Ito naman po ang photo mula sa campaign niya kasama si Catherine Cassandra Leong o Cassie Lee na authorized representative in Lucky 9 sa Porac. May isa pa kaming nakitang connection na nakakabahala dahil may kinalaman sa isang napakalaking investigasyon ng Senadong ito noong nakaraang kongreso pa. Ilalabas po natin ito sa tamang panahon. At ang huling gusto kong masagot na tinatanong na rin ng buong bayan, sino ba ang protektor ng mga pogo na ito? Gaano po kataas sa food chain
ang mga protector. DILG na po ang may sabi. Pogo money can influence the 2025 elections. Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. Considering that this woman is now charged with qualified human trafficking, it is imperative that her links and networks are fully investigated. Ayun na mga ka-action, mga kakamping ha. Ang tanong ho natin, kasi doon kay Senator Win Gatchalian, naniniwala siya doon sa bagong inilabas niya na ebidensya na isang picture din o ID picture na may pangalan na Go Waping ho mga ka-action, kasi magkaparihas ang similarity. So ito naman, dalawa talaga, parihas ang pangalan, middle name at sure name ho mga ka-action. Go Alice Leal. Yung isa naman, Go Alice Leal, at parehong birthday, pareho taga Banban mga ka-action. Ngayon, ang tanong ho natin dito, sino sa dalawa ang tunay na Go Alice Leal o kung kaya Alice Gulial, di ba? Sino sa dalawa mga ka-action? Sino ang nakaw ng nasabing identity na pangalan ng buong pagkapangalan, kasi pareho ho sila. Yan po talaga ang napakagulo habang tumatagal mga ka-action, lalong palalim na palalim ang investigation na ito, di ba? Hindi kaya pwede silang iano na lang? Hindi ba pwedeng ipa-contempt ito si suspended Mayor Alice Go, gaya ng ginagawa ho ng iba ba na kapag nagsisinungaling at hindi nagsasabi ng totoo, ipa-set in contempt, di ba? Para na sa ganun mapaamin si suspended Mayor Alice Go, di ba? Kasi habang tumatagal, mukha yatang, pero okay naman to kasi unti-unti nang nalilinawan ho. Ang kaso tumatagal habang may nahahalungkat na panibagong mga dokumento na para maidiin o malaman kung ano ba talaga ang tunay na identity ni suspended Mayor Alice Go. Kaya sa ngayon, iniimbestigahan pa naman, at sabi ni Senadora, may isa pang investigasyon na ilalabas niya sa tamang panahon. Well, yun po ang hihintay natin. Dito lang po kasi, ang tanong lang natin dito, ang pinakatanong natin, sino ang tunay na may-ari ng pangalan na Go Alice Leal? Yan po ang katanungan natin, no? Malaking question mark. Ngayon, bahala na kayo kung sino ba talaga ang tunay o ang impostor, o i-comment nyo lang ho mga ka-action. Ito, share ko lang ho nang sa ganon malaman nyo, kasi alam naman natin na kayo nakatutok din sa nasabing investigasyon ni Senadora Risa Hontiveros regarding dito sa issue kay suspended Mayor Alice Go sa kanyang identity. Okay? Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.